Napatigil si Cindy sa pagsusuklay ng kanyang buhok nang makarinig ng mahinang katok na nanggagaling sa pinto. Pasok. Saad ko at pinagpatuloy ko ang aking ginagawa. Magandang hapon, senyorita. Pinag-uutos sa akin ni Senyorito Franco na suotin niyo raw po ito mamaya pag-alis niyo. Boses ni Marga. Tumingin ako sa salamin at nakita ko ang refleksyon niyang nakatayo sa aking likuran. Doon ko napansin na may hawak-hawak siyang damit at may takip itong puting plastik. Binitawan ko ang suklay na hawak ko at humarap ako sa kanya. Kunot noo ko siyang tinignan dahil wala naman akong natatandaan na aalis kami ng binata mamaya. Saan daw kami pupunta, Marga? Nagtataka na tanong ko rito. Nagkibit balikat na lamang siya sa akin. Hindi ko po alam, Senyorita Cindy. Ang mabuti po kayo na lang ang magtanong kay Senyorito. Formal na sagot niya at ngumiti sa akin. Siya nga po pala, saan ko ito ilalagay? Itinaas niya ang hawak na plastic. Iwan mo na lang dyan sa aking kama, Marga. Saad ko at sinunod niya naman ang aking sinabi. Nilapag niya sa kama ang daladala niya kanina at pagkatapos ay nagpaalam na siyang lumabas. Nang makasiguro kong umalis na nga si Marga, tumayo na ako at pumunta ako sa aking kama para tignan ko anong daladala ni Marga kanina. Marahan kong inalis ang nakatakip na puting cover sa damit para tignan ito. Doon na lamang ako natigilan sa aking nakita dahil isa iyon na pastel pink na bestida at tamang-tama ang haba noon sa akin. Mukhang bago lang itong kabibili ng binata. Noon ko napansin na mayroon palang isang maliit na mensahe na iniwan ng binata na nakadikit sa damit. We will leaving exactly 3 p.m. Put this on and be ready by 2:30 p.m. Franco. Nagsulubong ang aking kilay nang mabasa ko ang kanyang mensahe. Ano daw? Saan kami pupunta? Pasado 2:00 pa lang ng hapon ay sinimulan ko ng maligo at mag-asikaso dahil ayaw kong magalit na naman siya sa akin kung hindi pa ako tapos mag-asikaso. Suot-suot ko na ang magandang pink na bestida na binigay niya sa akin kanina. Hinayaan ko lamang na nakalugay ang aking mahaba at maitim na buhok. Naglagay ako ng pulbo sa aking muka at naglagay din ako ng lip tint sa aking labi. Hindi na ako naglagay ng makapal na makeup at kung ano-ano pa dahil hindi naman ako sanay na maglagay ng ganoon. Tama na sa akin ang pulbos at lip tint. Senyorita, hinihintay na po kayo ni Senyorito Franco sa labas. Rinig ko ang tinig ni Marga sa may labas ng aking pintuan. Doon ako nakaramdam ng kaba at excitement sa aking puso nang marinig ko ang sinabi niya. Nagmamadali ulit akong humarap sa salamin para tignan kung maayos at kaaya-aya na ba ang aking itsura. Labis akong kinakabahan sa araw na ito dahil hindi ko alam kung saan kami pupunta ni Franco. Nang masiguro ko na okay na ang lahat, nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga at lumabas na ako ng aking silid. Giniya ako ni Marga papunta sa garage. Doon ay nakita ko ang itim na SUV na sasakyan ni Franco. Nakita ako ng bodyguard na nakatayo sa gilid ng sasakyan. Pasok na po kayo, senyorita, dahil nasa loob na po ng sasakyan si Senyorito Franco. Wika ni Marga sa aking tabi at alangan akong ngumiti sa kanya. Feeling ko, may naghahabulan sa aking puso dahil sa labis ng tibok niyon. Bumuntong hininga muli ako ng malalim at binuksan na ng bodyguard ang pinto ng sasakyan. Doon ay tumambad sa akin ang napakagwapong binata na nakaupo sa backseat ng sasakyan. Nakasuot siya ng itim na formal suit at itim na coat. Nakasandal siya sa upuan. Medyo magulo ang kanyang buhok. At nakasuot siya ng isang itim na shade. At mas gumwapo siya sa aking paningin. Pinili kong maupo sa tabi ng binata kahit napaka-awkward para sa akin. Sinara na muli ang pinto ng sasakyan at pumasok na si Manang Raul, ang matandang driver nito sa mansyon. Masasabi kong napaka-awkward ng atmosphere sa pagitan naming dalawa ng binata dahil hindi kami nagkikibuan. Kahit na magkatabi kami sa sasakyan, feeling ko'y hindi kami magkakilala. Nakafocus lamang ang kanyang atensyon sa hawak-hawak nitong cellphone. Mahigit 1 oras ang biyahe at pagkatapos ay pumasok ang sinasakyan namin sa napakaganda at napakalamansyon.
Parang tulad din ito sa mansyon ni Franco dahil napapalibutan ang bahay ng napakalaki at napakatangkad na bakod na gawa sa bato. Nakita ko rin na nagsikalat ang mga bodyguard sa labas at loob ng mansyon. Kanino kayang bahay ito? Bakit kami nandirito? Yan ang mga katanungan na gusto kong itanong sa binata. Kaso, hindi ko magawa dahil baka sungitan niya na naman ako. Tumigil ang sasakyan namin sa harapan ng mansyon at nagmamadali nang binuksan ng bodyguard ang pinto ng sasakyan at lumabas na kami doon. Doon ko nasaksihan ang napakalaking bahay sa aking harapan at hindi ko maikakaila na mayaman ang may-ari ng sino mang may-ari nun. Malaki at malawak ang mansyon na ito, pero mas triple pa ang laki ng mansyon ni Franco kaysa rito. Bumukas ang pinto ng mansyon at may lumabas doon na katulong. Siguro dahil nakasuot ito ng puting damit. Magandang hapon, Senyorito Franco. Pasok po kayo. Kanina pa po naghahantay si Senyorita Clarissa sa loob. Nakangiting sambit ng ginang. Napaawang ang aking labi sa sinabi ng ginang. Sandali, tama bang narinig ko, Senyorita Clarissa? Yung babaeng napakataray at malakas kung makapagdemand ng fiancé siya ni Franco? Bahay nila to? Franco, bakit tayo Hindi ko na natapos pa ang sasabihin dahil nauna nang maglakad ang binata sa mansyon at parang wala siyang planong sagutin ang aking tanong. Napanguso na lamang ako habang nakasunod sa binata na naglalakad at hindi ko maiwasan na silipin siyang palihim dahil wala man lang akong nakitang reaksyon at ngiti na sumilay sa kanyang labi. Hinatid kami ng ginang sa sala at doon tumambad sa akin ang napakagandang pasilidad at may nakita akong maraming painting at figurines na nakalagay sa bawat sulok ng mansyon. Franco, sweetheart, I'm glad that you're here. Bungad ni Clarissa pababa ito ng hagdan. Nawala biglang matamis ng ngiti na sumilay sa kanyang labi nang makita kong nakatayo sa likuran ng binata. Oh, she's here. Tukoy niya sa akin at para bang hindi niya nagustuhan na kasama ako. Biglang umarko ang kilay nito at binigyan ako ng matalim na titig na para bang nangahamon ng away. Bumaba na si Clarissa ng hagdan at sa bawat hakbang na ginagawa niya, nakakagawa iyon ng ingay dahil nakasuot siya ng isang flat na tsinelas na pinalamutian ng maliliit na bato. Nakasuot siya ng tube na kulay violet na mahabang bestida at hinayaan niyang nakalugay ang napakahaba niyang buhok. Nang makababa na ng hagdan si Clarissa, ay inutusan niya ang kanyang mga katulong na gumawa ng merienda. At pagkatapos ay giniya niya kaming maupo sa kulay pulang mamahaling sofa. Magkatabi kami ni Franco na naupo sa sofa. Samantalang si Clarissa naman ay nakaupo sa harapan namin. Mamaya pang 6:00 ng hapon, ang dating ni na Mama at Papa. Pumunta kasi sila sa Maynila para ayusin ang bago naming business doon. Kwento ni Clarissa habang iniinom nito ang mainit na kape na hawak nito. That's good. Wika naman ng binata at formal lamang itong nakaupo. Kamusta naman ang bagong business nyo doon? Rinig ko na yung kapatid mo ang magmamanage ng bago nyong business sa Maynila. He even offered me a proposal na magsusupply ako ng pagkain at ingredients sa kanyang bagong tayong restaurant. Wika pa ni Franco. So, what do you think? Did you agree with this proposal? Pinag-iisipan ko pa. Alam mo naman ang kapatid mo. Gagawa at gagawa yun ng paraan para mapapayag niya ako sa gusto niya. Marami pa silang pinag-usapan ni Franco tungkol sa negosyo at kung ano-ano pa. Wala naman akong maintindihan masyado sa pinag-uusapan nila dahil sa puro pagpapatayo ng negosyong pinag-uusapan nilang dalawa. Nakaupo lang ako sa isang sulok habang pinagmamasdan silang nag-uusap. By the way, you must be Cindy. Napapitlag na lamang ang dalaga nang marinig ang tanong ni Clarissa. Doon ko lang napagtanto na nakatingin na pala sa akin si Clarissa at nakataas ang kanyang kilay. Oo. Nahihiya akong sagot. How old are you? At anong tinapos mong kurso? Dagdag niya pa, dahilan para mapalunok ako. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam na naman ako ng matinding kaba. Tinignan ko ang binata at nakaupo lamang ito ng formal sa aking tabi at parang nakikiramdam lamang siya. I'm 20.
Nauutal kong sambit at lalo patuloy nagkabuhol-buhol ang kilay ni Clarissa sa sinabi ko. Anong course? Tanong ko sa kanya at kita ko nang mapaawang ang kanyang labi. Seriously? Course lang hindi mo pa alam? May pangiinsulto at panguuyam sa kanyang tinig. Tinatanong kita kung anong kurso ang kinuha mo ng college ka. Doon ko napagtanto kung ano ba talaga ang tinutukoy niya. Napahawak na lamang ako ng mahigpit sa bestidang suot-suot ko dahil hindi ko alam kung paano ko sisimula ng isasagot ko. Sa totoo lang talaga, hindi naman talaga ako nakatungtong ng college. 4th year high school na ako sa edad na 20. Alam kong malayo ang agwat ng aking edad sa aking pag-aaral dahil hindi naman talaga ako makafocus noon sa pag-aaral dahil sa sitwasyon ni Papa na parating umiinom at nagbibisyo. Ilang ulit akong napatigil sa elementary at high school dahil hirap din kami sa buhay at kailangan ko noon na maghanap ng trabaho para makaraos lang kami sa araw-araw. Hindi naman ako nakapag-aral ng college. Nahihiya akong sagot dito. Oh really? I really don't know how poor you are. Wika pa ni Clarissa habang napapailing-iling. Hindi na ako magtataka kung bakit gano'n na lang kababa yung pagkatao at itsura na tila ba wala kang alam sa mga bagay-bagay dahil mahirap lang kayo. Insulto niya pang saad, kaya napayuko na lamang ako. Nanliliit ako sa aking sarili dahil sa mga pinagsasabi niya. Wala naman akong maisasagot at may kukumpara ko ang sarili ko sa kanya dahil kung tutuusin, mas mataas at angat siya sa akin. Mayaman siya, samantalang mahirap lamang ako. Stop it, Clarissa. Seryoso na wika ni Franco. Napatingin na lamang ako sa anyo ni Franco na tila mananakit ng sandaling iyon. Otomatiko naman na naging maamo ang mukha ni Clarissa. Sorry, hindi ko sinasadya. Saad niya kahit ganoon, nandoon pa rin ang taas ng kilay ng pagtitig niya sa akin. Nang matapos na kaming magmerienda, ay sinimula na kaming itour ni Clarissa sa loob ng kanilang bahay. Doon ko lang napagtanto na hanggang 2 palapag lang ang kanilang bahay at kompleto din sa mga pasilidad at mga gamit. Marami rin akong nakitang mga katulong na naglilinis sa loob ng mansyon at mayroon din silang mga tauhan para mamistulang bantay sa kanilang bahay. Nauna nang maglakad si Franco papunta sa garden. Maglalakad na sana ako para sundan siya, pero mabilis na humarang si Clarissa sa akin dinaraanan. Where do you think you're going? Mariin at mataray niyang tanong sa akin. Pupuntahan ko sana si Franco. Hindi ko na natapos pa ang sasabihin ko nang magsalita siya. Franco? Ganyan ka na ba talaga kawalang respeto? Matapos kanyang patirahin sa mansyon, pakainin at bihisan at bigyan ng magandang buhay, tapos ganyan siya tatawagin? Asik niya sa akin at napakurap na lamang ako. Hindi ko hiniling at ginusto ang lahat ng binigay niya sa akin, Senyorita Clarissa. Siya ang may gusto ng lahat ng to. Wika ko't aalis na sana ako, pero mabilis niya na naman akong hinarangan. Matapang ko siyang hinarap. Doon ko nakita kung paano nagdilim at nanlisik ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Oh, talaga? Sa tingin mo maniniwala ako sa sinasabi mo? Panguuyam niyang saad sa akin. Sa klase ng tao mababang uring katulad mo, alam kong pera at yaman lang ang gusto mo kay Franco. Dahan-dahan niyang hinakbang ang kanyang mga paa palapit sa akin. Ano bang pinakain mo sa kanya para kampihan ka niya? Sigaw niya para matigilan ako. Hindi ko alam kung bakit siya nagkakaganyan sa akin at wala naman akong natatandaan na inaway ko siya. Dahan-dahan naman akong napaatras sa bawat paglapit niya sa akin. Sa tuwing nakikita ko ang nag-aapoy niyang mga mata sa galit, hindi ko maiwasang makaramdam ng takot at kaba dahil wala akong karapatan na labanan siya dahil nasa teritoryo niya ako. Stay away from Franco because he's mine. Hindi ko hahayaan na mapupunta sa iyo ang lalaking nararapat sa akin. Sa oras na malaman kong inaagaw mo siya sa akin, hindi ako magdadalo ang isip na isang palitong kamay ko sa magaspang mong pagmumuka. Do you understand me? Galit na wika pa ni Clarissa. Oo. Nauutal kong sambit. Good girl, masunurin ka naman pala eh.
Hinaplos niya ang aking muka at napapikit na lamang ako. Binigyan niya ako ng isang nakakainsultong ngisi at pagkatapos ay iniwan niya akong nakatayo at nag-iisa sa sala. Parang nabunutan ng tinik ang aking puso nang makumpirma kong wala na nga si Clarissa. Cindy. Halos mapatalon ako nang marinig ko ang malagong na boses ng binata sa aking likuran. Kita ko ang pagkasalubong ng kilay niya habang nakatingin sa akin. Naglakad siya palapit sa akin, pero kahit ganun, pansin ko ang marahan niyang pag-obserba sa akin ng palihim. Are you alright? He asked worriedly, that make me nod. Oo. Alangan akong umiti sa kanya at inayos ko ang aking tayo. Franco, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Biglang dating ni Clarissa at mabilis na nakalapit sa binata. Naglibot-libot lang ako sa labas. Saad ng binata at pansin ko ang pagsulyap ni Franco sa akin. Marahan akong yumuko para hindi kami magtama ng paningin ni Clarissa dahil umiiwas ako sa gulo. Do you want me to tour you around in my room, Franco? Malambing ang pagkakasabi ng babae at mabilis siyang kumapit sa braso ni Franco. Nagsalubong naman ang kilay ng binata dahil sa inakto ni Clarissa. You know what, darling? I want to show you something. Mas hinigpitan niya palalo ang pagkakayakap niya kay Franco na para bang ayaw niya nang humiwalay dito. Tahimik ko lamang silang pinagmamasdan. Hindi na maipinta ang mukha ni Franco ngayon na para bang naiinis siya sa presensya ng dalaga. Maybe next time, Clarissa. Naiilang na sagot ng binata. Kahit ganun, hindi pa rin nababawasan ng kagwapuhan niyang taglay. Why not? Sa tingin ko, magugustuhan mong ipapakita ko sa'yo. Sumilay ang nakakalokong ngiti sa kanyang labi habang hinahaplos ang pisngi ng binata. I'm not in the mood right now, Clarissa. Sa ngayon, mas gusto kong pumunta sa hacienda niyo dahil na-miss ko nang pumunta doon. Seryosong tugon ng binata. Talaga? Well, that's a better idea. Napahagikik ang dalaga at mabilis niyang hinila si Franco para pumunta sa sinasabi ng binata na hacienda. Mga ilang minuto kaming naglalakad sa kakahuyan at mangubat na daan at ilan na rin ang nakikita kong nakatayong bahay sa paligid. Nauna nang maglakad si Senyorito Franco at si Senyorita Clarissa. Samantalang ako ay nakasunod lamang sa kanilang likuran habang tinitignan sila pareho. Narinig ko ang paghagikik ni Clarissa habang patuloy pa rin siyang nakahawak sa binata. Wala akong gana na nakasunod sa kanilang dalawa. Kung ako lang talaga ang masusunod, baka kanina pa kami umalis at umuwi sa mansyon. Mas gugustuhin ko pang umuwi at mahiga na lang kaysa makita at pagmasdan ng kaartehan ng Clarissa na ito. Mga ilang minuto pang nilakad namin at narating na namin ang hacienda ni na Clarissa. Napakaganda ng paligid at hindi ko maiwasan na mapangiti dahil langhap na langhap ko ang napakasariwang hangin at sabayan pa ng napakagandang tanawin na aking makikita. Sagana rin sa mga puno at bulaklak ang hacienda at doon ko lang napagtanto na napakarami pala nilang mga alagang kabayo na mahigit na sa 17 kabayo ang naroon at yung iba'y galing pang ibang bansa. Magandang hapon po, Senyorita Clarissa at Senyorito Franco. Bati sa amin ng isang lalaki na may katangkaran din. Pansin ko rin na may hawak siyang timba na may laman na tubig. Magandang hapon din, Elias. Bati ni Clarissa dito. Doon ko lamang nalaman na si Elias palang tagabantay at nag-aalaga sa mga kabayo dito sa hacienda. Ihiramin ko si Salvador at si Jade. Nakangusong sambit ni Clarissa habang nakatingin sa kabayo na nasa kwadra. Sige po, Senyorita Clarissa, at ihahanda ko na po ang mga kabayo. Wika naman ni Elias bago tumalikod. Oh my God! Na-excite na akong sumakay sa kabayo na kasama ka, Franco. Wika ni Clarissa sa binata. Isang ngiti lamang ang sinagot ni Franco sa dalaga. Nang maihanda na ni Elias sa mga kabayo, ay dinala niya iyon sa malawak na damuhan doon sa labas. Nakasunod lamang si Cindy sa dalawa dahil wala naman siyang alam sa pagsakay sa kabayo. Mabilis na sumakay ng walang kahirap-hirap si Clarissa. Sa kabayong ang pangalan ay Jade. At sumunod naman na sumakay si Franco sa kulay brown na kabayo na si Salvador. Oh, Cindy,
Do you want to join us? Napukaw ang aking atensyon nang marinig ko ang boses ni Clarissa. Doon ko lang napansin na pareho silang dalawa ni Franco na nakatingin sa akin. Wag na, kayo na lang. Saad ko tinignan ko si Franco na napakaseryoso ng tingin niya sa akin. Hindi ko maiwasan mapaisip kung bakit ganyan kadilim at kalalim niya akong tignan na para bang may gusto siyang sabihin sa akin. Pero hindi niya alam kung paano niya sisimulan. Are you sure? This time ay si Franco nang nagsalita. Gusto mong ipatawag ko si Elias para ikuha ka ng kabayo? Dagdag ng binata, pero mabilis akong umiling para tanggihan ito. Wag na, ihintayin ko na lang kayo dito hanggang sa matapos kayo. Sa totoo lang talaga ay gusto ko sanang sumama sa kanila at gusto ko ring maranasan ang sumakay din sa kabayo. Pero kahit anong gusto ko, hindi ako marunong at nahihiya rin akong magpaturo sa kanila. Let's go, Franco! Naiinip na wika ni Clarissa. Hintayin mo kami rito. Matigas na tinig ng binata at pagkatapos ay pinatakbo na niya ang kabayo. Wala akong magawa kundi pagmasdan ng dalawa habang papalayo. Kita ko sa mga ngiti nila pareho ang saya habang naghahabulan sila ng kabayo sa malawak na damuhan. Hindi ko maiwasang makaramdam ng inggit habang pinagmamasdan silang dalawa na nag-e-enjoy. Pinagpasyahan ko na lamang umupo sa damuhan. Medyo hindi na rin masakit ang sinag ng araw dahil pasado 4:00 na ng hapon. What are you thinking? Halos mapatalon ako sa pagkagulat nang marinig ko ang baritonong boses sa aking tabi. Mabilis akong lumingon sa kanya at nakita ko siyang nakapamulsa habang nakapako ang kanyang paningin sa akin. Kanina ka pa ba dyan? Tanong ko at nagkibit balikat. Oo. Halatang napakalalim ng iyong iniisip at hindi mo napansin na kanina pa ako dumating. Saad ni Franco. Ginala ko ang aking paningin para hanapin yung dalaga. Si Senyorita Clarissa. She's enjoying herself without me. Aniya. Do you want to ride with Salvador? Tanong niya kaya nanlaki ang aking mga mata sa pagkagulat. Naku wag na. Pagtatanggi ko. Why not? Umarko ang kanyang kilay at nakakunot pa rin ang kanyang noo. Hindi ko alam kung bakit komportable ako ngayon. Nakausap ko ang binata. Natatakot kasi ako kasi hindi pa ako nakakasakay ng kabayo. Nahihiya akong pag-amin sa kanya. Bahagya akong tinignan si Franco na nakatayo pa rin sa aking harapan habang nakalagay ang kanyang kamay sa kanyang bulsa. Kahit sa ang anggulo ko siya tignan at pagmasdan, hindi ko talaga maitatanggi ang napakagwapo niyang taglay. Inilahad niya ang kanyang kamay sa akin, kaya natigilan ako. Come on, I will teach you. He extended his hand that made me look at him. Kahit nahihiya ay tinanggap ko ang kanyang kamay at hinila niya ako patayo sa aking kinaupuan. Naglakad kami papunta kay Salvador. Umangkas ka na kay Salvador. Saad ng binata kaya napatingin ako rito. Bigla naman akong kinabahan. Paano na lang kung mahulog ako? Paano na lang kung biglang magwala yung kabayo at masugatan ako? Hey, don't be scared, okay? I'm here to guide you. Parang isang masarap na musika ang tinig ni Franco sa aking likuran. Kaya napabilis at nawala ang takot at kaba sa aking puso. Marahan na hinawakan ni Franco ang aking kabilang kamay at ramdam ko ang kakaibang init sa aking katawan nang tumama ang kanyang balat sa akin. Walang kahirap-hirap na nakasakay ako sa kabayo dahil sa tulong at pag-aalalay sa akin ni Franco. Anong gagawin ko? Nauutal kong sambit dahil namuo na naman ang takot sa aking puso nang makaangkas na ako sa kabayo. Umupo ka lang dyan at ako na ang bahala. Saad ng binata at hinawakan at hinaplos niya ang mukha ng kabayo at marahan naman na gumalaw ang buntot noon. Ngumisi lamang ng isang nakakalokong ngiti. At pagkatapos ay nagulat na lamang ako nang mabilis na umangkas ang binata sa likuran ko, dahilan para mapatili ako sa gulat. Easy, sweetheart. Don't be tense. He said just to calm me. Sa tingin mo ba, magiging easy pa ba ako kapag nalaglag ako dito sa kabayo? Paano kung malaglag ako at madisgrasya tayo? Natataranta kong saad dito. I won't let that happen, sweetheart.
Hindi ko hahayaan na malaglag at masugatan ka, Cindy. I'm here to protect you, whatever happens. Malambing na bulong ng binata sa tenga ko. Halos nagtayuan ang mga balahibo sa katawan nang dumapo ang mainit niyang hininga sa aking balat. Sinimula na ni Franco na patakbuhin ng kabayo, pero mahina't mabagal lang ang pagtakbo. Hindi ko maiwasan ang sarili ko na mapapikit sa takot at nerbiyos dahil feeling ko talaga'y mahuhulog ako. Hey! Rinig kong tinig niya mga ilang minuto nang nakalipas. Bakit? Tanong ko. Don't tell me that you're still scared. Hindi kaya. Lakas loob na saad ko. Kung hindi ka takot, bakit nakapikit ka? Napuwing lang ako. Pagdadahilan ko pa dahil ayaw kong ipahalata sa kanya, nakabado pa rin ako. Don't lie to me, sweetheart. I know that you're scared. He added. Just open your eyes. He said with sweet and low-toned. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at halos mapangangako sa aking nasaksihan dahil sa napakaganda ng paligid at sinabayan pa ng napakagandang tanawin na aking nasilayan. Kita ko kung paano lumubog ang araw. Unti-unting nawala ang takot at kaba na naramdaman ko kanina at napalitan niyo ng tuwa at kampante dahil alam kong nariyan si Franco para protektahan ako. Do you want me to show you the fun part, sweetheart? He asked out of the blue. Ano yun? You'll see. Malambing na saad nito. Mabilis niyang pinatakbo ang kabayo at hindi ko maiwasan na mapatili at mapatawa sa saya at takot. Hindi ko alam kung bakit ganoon na lang kasaya ang aking puso at pakiramdam ngayon habang kasama ko si Franco. Umami na kaya ng nararamdaman si Franco para kay Cindy? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.